Hello guys, good evening and welcome sa aking video for today. So for today's video ay mag-unbox ko sa binigay sa akin na bagong credit card which is BPI. So pinadalhan naman ako ng bagong credit card which is ni BPI. Even hindi naman ako nag-apply. And i-unbox ko siya at ipapakita ko sa inyo kung magkano din yung credit limit ko. But before anything else, but hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video na i-upload sa YouTube. So, ito usapang credit card tayo. But before po ako nakapagkuha na or pinadalhan ng bagong card is meron na kasi akong existing card, and thanks for the Metrobank that Hill, pinadalhan din ako ng other bank ng credit card. Although I don't have use naman heavy use in my credit card, in my Metrobank credit card, but before nag-text sa akin si BPI, I call their hotline toll free sa Manila kung bakit po ako pinadalan, even I didn't try to apply. But in the text kasi, thank you for ganyan kasi din yung text. Then sabi ng mga other pagka-receive ko ng text, sinabihan tumawag ako agad sa Metrobank sa BPI Bank. Then nagtanong ako, ganyan, kinuha niya ang pangalan ko, info ko. Then nagtanong ako if bakit po ako nagkaroon ng credit card. Then sabi ng customer service doon is baka daw is bank referral daw yung ginagawa sa akin, or bank refer daw yung nangyari. Kasi yung mga bangko may association yan yata sila na pag once na you are good payer and you are in your credit card and you have a good credit standing or credit score, parang nire-refer ka nila sa ibang bank na papadalhan ka ng mga cards. So yun. So before anything else, this is my card, is the BPI card. So na-flex ko lang siya kasi I'm so happy na kasi nagpadala sila. Hindi alam nyo, hindi lahat ng mga tao is nabibigyan ng ganitong opportunity to have a credit card. But sa akin naman, yung dati kong credit card is na-manage ko naman siya ng maayos, sa kapagbayad naman ako. Kaya ni-refer ako nila sa ibang banks. But anyways, ito yung talaga yung card. I'm so glad na meron na yung card. Ito, nakasealed pa siya. Ito yung nakalagay. So, BPI and tsaka yung address ko. Pero, tatabunan ko lang yung address ko kasi baka makita nilang yung address ko. So, at least i-open ko na siya. I will open it kasi I'm so excited na matignan din natin yung yung mga credit limit. Yun lang yung basihan. Kaya, nagkaroon at pinadalhan talaga ako ng BPI credit card. At saka, hindi ko talaga in-expect. Kaya, yun, pagkatapos doon, nag-complain din ako, nag-text kasi sa akin, then hindi ko rin nakuha yung delivery, then yung card ko is malapit na siyang ipabalik sa Manila. Kaya agad-agad na tumawag yung customer service sa courier na nagpadala ng credit card. Kasi kapag mga credit card yung pinapadala sa mga courier nila, which is LBC, Intrigo, or other to go, hindi talaga yan nagbibigay ng mga contact number. Hindi yan nilalagay kasi for confidentiality. And aside from that, pag hindi talaga natuntun yung area nyo or wala nila nabalaan yung area, is ibabalik niya nila sa specific bangko kung ano man yung in-applyan nyo or sino man yung nagpadala ng credit card na bangko sa inyo. So ito is BPI. So i-open ko na siya para at least makita nyo ang laman. So excited din ako na mag-open ito. This is my second credit card because my first credit card is Metrobank, and I'm so thankful sa Metrobank kasi malaki din yung credit limit na nabigay sa akin. So ito,
Oh, so excited. Natuwa ko. Ito lang talaga yung pinaka ni Metrobank. Simple lang siya. Hindi sila medyo totally import. Kasi yung sa Metrobank, maganda talaga yung card nila na pinadala sa amin. Then yung courier na nagpadala nun is Intrico. So ito, yung sa BPI ko is yung LBC. Then very strict sila sa ganito. Kasi kaya dala nila na locate agad yung area ko. And ito, yung complete address. Ito na talaga siya. Tingnan ko. Oh my God. Hindi ako nagsisi. Tinanggap ko na lang siya. Malaki din yung credit limit niya. At saka, as a first timer, 6 digit yung credit limit niya. So, nasa mga hundreds yung credit limit niya. And, nandito lahat yung nakalagay. So, ito yung card. Ito yung card. Pakita ko sa inyo yung card. Ito yung card niya, 'di ba? Maganda yung card ng PPI. Oh, maganda siya. Ito talaga yung card. Ito yung nakalagay dito. At saka nakalagay dito lahat yung magkano yung credit limit mo, yung card number, at yung maka-cash advance mo, kung magkano yung maka-cash advance mo. In fairness, malaki yung maka-cash advance mo compared to my Metrobank. Kasi yung Metrobank ko, hundreds din yung credit limit, but yung minimum na maka-cash advance ko is nasa mga 40k lang. Compare nito is, yung statement date naman niya is every 15th of every month. So, every 15th yung statement date niya. So, yung cut-off, then monthly due date niya is after 20 days after the statement date. So, yung cut-off, magka-count tayo ng 20 days doon. Then, if ever daw, may note naman dito, if ever daw na yung due date mo is na fall for Saturday or Sunday, then meron siyang mga holidays, automatic na mamumove yung due date mo in the next day. Then, cash advance pin will be sent SMS to your registered mobile number. Actually, itong card na to is dumating siya sa akin by parang April 27 ko to na-receive, and hindi ko lang siya muna inopen kasi busy ako ngayon. Nagsabay kasi yung schedule ko for work and sa school, and I have a little bit na business, kaya yun, hindi ko siya agad na open kasi gusto ko din siyang i-videos. And ito na talaga yung card. I'm so happy. Ito yung card niya. Di ba maganda yung card ni BPI? Promise. Ito yung card ni BPI. So, at yun, I'm so happy kasi na-open ko na siya. Nakita ko na din yung credit limit niya. Then, ang ganda-ganda talaga ng card. O, diba? Ang ganda-ganda talaga ng card. Then, nakalagay dito is hindi pa siya activated yung ating credit card. So, para ma-activate siya, pwede tayong gumamit sa application. Pwede din natin siyang scan. At saka, pwede natin siyang i-text. May mga specific dito. Text BPI Act space 10 digit of your BPI credit card and send to 225689. So, ito yung pag-update ng ating, pag-activate ng ating credit card. So, hindi ko pa ito na-activate. So, I need to review more specific purposes of these cards. And I know that this card have annual fee. So, compare kasi doon sa aking Metrobank na credit card is wala kasi akong annual fee for life noon. Wala talaga akong annual fee na babayan every month. So, happy din ako na nagkaroon ako ng Metrobank. Dahil sa Metrobank is
may mga cards din nag-o-offer sa akin. Pero I neglect it because hindi ko pa naman talaga lahat nagamit yung sa CC ko sa Metrobank. So, yun lang. At saka i-update ko kayo sa mga new and mga at gagawa din ako ng video about sa aking experience sa Metrobank ko, sa napagamit ko kasi 1 year na kasi din yung Metrobank. Kaya din doon na babother ako. Kaya kasi nag 1 year ako nung March. Kaya yung mga ibang bangko is tumatawag, niti-text, nag-i-email sa akin. Meron din mga bangkong HSBC, Security Bank, marami silang nag-offer sa akin. Pero I neglected kasi hindi ko pa na talaga at saka hindi naman talaga ako it comes to credit card. Hindi ako marunong pa niyan. Pero na-handle ko lang siya ng maayos kasi if ever may mga problems ako, tumatawag talaga ako sa customer hotlines nila sa toll free na matatawagan din sila. And aside from that, ang Metrobank talaga is madali lang sila makontak compared to other bank. Like BPI, nakatry ako. Ang BPI matagal akong naka-reach sa kanila before I call their customer service na mag-ask ako ng inquiry about bakit ako nagkaroon ng ganito. Matagal din, may mga seska kasi mag-a-ask pa sila ng mga reference number. Then sa akin, 2 text lang yung binigay ni BPI sa akin, yung parang approve, ganyan. Although hindi ako nag-apply, then yung nagpa-update siya sa akin, then pag kung ako ba daw ito, nagpa-text siya, and yung sa congratulations you sa you approve, ganyan. Yun. So I'm so glad, and i-share ko sa inyo yung mga experience ko about using my Metrobank in my next vlog. So thank you so much and good day, and that's all for the video.